Ngayon, dadawa tayo ng mahika gamit ang bagay na lagi nating kasama araw-araw, bahagi ng ating pinagmulan at kultura at laging nasa kusina. Tinutukoy ko ang ating mahal na yerba mate. Tayong mga Argentino, Uruguayo, Paraguayo at paraming tao sa buong mundo ay alam na alam ang kabutihang dulot na isang masarap na mate. Ngayon, gagamitin natin ito sa mas makabago at kakaibang paraan. Ipainom natin ang gamot sa buhok. Gagawa tayo ng homemade na shampoo gamit ang yerba mate at aloe. Gagamitin natin ang malakas na pampasigla ng yerba mate na nagpapabilis ng pagtubo ng buhok at pagsasamahin ito sa mahiwagang kakayahan ng aloe na magpagaling at magpalambot. Kapag kinuha natin ang mga elementong ito mula sa kalikasan, mga bagay na pamilyar sa araw-araw at binago natin gamit ang sariling kamay para sa malinaw na layunin. Sa isang kosmetiko sa gamot para sa ating buhok, at anit, gumagawa tayo ng tunay na alkimya. Maganda kayo dahil ibabahagi ko ang epektibong recipe ng homemade shampoo. Para maganda ang response ng katawan, dapat alam ang isipan ang nilalagay natin. Kaya tignan ninyo ang gamot sa shampoo na ito. Ang yerba mate ay pampagising ng buhok na may mataas na caffeine at antioxidants. Sabi ng siyensya, ang caffeine sa anet ay nadudulot ng vasodilatation. Mas dumadami ang dugo at oxygen sa anet at ugat ng buhok, ginigising ang natutulog na follicle at pinasisigla ang pagtubo ng buhok. Ginising at pinasisigla ang mga tutod na follicle para tumubo na malakas ang buhok. Ang aloe. Maaari tayong gumamit ng aloe vera o aloe saponaria. Ito ay natural na pampanibagong selula. Mayroon itong mga enzimang proteolitiko na nag-aayos ng selula ng anit at nabibigay ng malalim na hydration. Sa paggawa ng sariling shampoo, nalilikha natin ang kalusugan gamit ang mga kosmetikong ginagamit. Gawin na ang reseta. Para sa reseta na ito, ang kakailanganin natin ay, gaya ng sinabi ko, yerba mate. Ito ay walang tangkay, puro dahon lang. Wala itong halong ibang damo, pampatamis, o kahit ano pa, gagamitin natin ito. Dagawa tayo ng isang inumin na parang tsa. Isa, dalawa. Dos. At tatlong malalaking kutsara. Tatlong malalaking kutsara. Lalagyan natin ito ng halos kumukulong tubig, sobrang init. 250 ml ng tubig. Masahin ng maayos ang lahat ng yerba. Mate cocido, sobrang concentrated. At tatakpan natin ito. Pabayaan natin ito mag-infuse ng 7 minuto mula 7 hanggang 10 minuto. Huwag ninyong hayaang gumampas pa para hindi ito mag-oxidize. Habang hinihintay, kukunin natin ang gel mula sa mga dahon ng aloe na ito. Itong alay na madalas ninyong itanong ay saponaria, kaya may batik-batik at makatas. Maganda ito para sa kosmetika. Maganda rin ito sa kosmetika dahil mababa ang aloina nito. Pwede rin ninyong gamitin ang aloe vera. Ibinababad ito ng 24 na oras para lumabas ang aloina na siyang gikidong makikita ninyo, yung parang berdeng langis na lumalabas at napupunta sa tubig. Tinatanggal natin ang mga tinik. Hinati natin ito sa gitna. Sa ganitong paraan, mas madali nating makukuha ang gel. Ito ang kailangan natin. At itong gel na ito ay ilalagay natin sa baso ng blender. Ang hand blender. Lumipas na ang 8 o 9 na minuto at sasalain na natin ang pinaglagaan. Ang banggo ng amoy ng yerba mate. Hintayin natin na lumamig ito ng kaunti para makapagpiga tayo.
Sige, dito na kasi nandito na siya. Kapag pinisil natin dito, concentrated siya. Mas maganda kung maghihintay tayo ng kaunti para lumamig bago tayo magpiga. O ito ang laki ng isang kutsarang pangsupas, isang malaking kutsara na ginagamit sa pagkain ng supas. At magdadagdag tayo ng pinaglagaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Siyam. 10 labisa. 11 kutsara at ibigyan natin ito ng unang pag-blender o paghalo. Ayan, tingnan nyo na ang dami ng bula na ginagawa ng aloe gel lang. Ngayon, ilalagay na natin dito ang bar ng sabon na gliserina. Para dyan, gagamit tayo ng isang bar ng sabon na glycerin na mabibili sa kahit anong tindahan sa mga cosmetic shop. Ito ay neutral na glycerina. Gagamitin natin ang kalahati, mga 60 gramo. Hiwain natin ito. Nang napakaliit hanggat maaari gamit ang kutsilyo. At ilalagay natin ito sa isang tasa na may 6 o 8 kutsalang kumukulong tubig. Umpisa natin itong durugin para matunaw. Magiging malapot o creamy ito. Ganito ako gumawa ng shampoo. Marami na rin nagtatanong kung bakit hindi ko muna tinutunaw ang glycerin at babaw pa. Pero ito ay isang formula na magandang resulta kapag ganito ang ginawa. Kaya ganito ko ito ginagawa. Pwede niyong gawin ayon sa gusto ninyo, gaya ng dati. Ganito, pagsasamahin ko na ito. Salamat sa pinaghalo ko ng aloe at hierba. Ilalagay natin ito dito. I-blender lahat. Kailangan natin tong i-blender o ihalo ng matagal hanggang maging malapot at lahat ng piraso ng sabon at aloe ay mahalo ng maayos. Kapag maganda ng halo, maaari kayong magdagdag ng essential oil na gusto ninyo kung nais ninyo. Optional ito. Ang totoo, kahit ganito lang ang shampoo, ay perpekto na para sa kalusugan ng anit at ng buhok mismo. Kung gusto nyo lagyan ng amoy, pwede nyo na itong gawin na yon. At ngayon, salayin na natin ito. Pwede natin gamitin ang mga maliit na bag na ginagamit para sa mga gatas na gawa sa halaman. Ayos na ayos yun. Salayin na natin. Marami tayong nakuha, marami-rami ito. Mamaya, may sikreto akong ibabahagi para mas tumagal ang tago nito. Tingnan nyo naman ito, ang ganda. Napakaganda ng berdeng kulay. Okay, ang ganda ng kinalabasan. O, kita nyo, sobrang creamy na siya, pero mas gaganda pa ang texture nito. Ang kailangan natin gawin ay ilagay muna ito sandali sa ref. Ilalagay natin ito sa ref ng mga 15 minuto. At ngayon, ikukwento ko pa sa inyo ang isang sikreto kung paano ito tatagal at paano gawing mas practical. At isa pa, pwede rin natin itong gamitin bilang isang sabon na nabibigay sigla sa mukha. Sige, ikukwento ko sa inyo na kahapon ay ginabi na ako. Para tapusin, kailangan ko magre-record. Kaya iniwan ko ito sa ref hanggang kinabukasan, hanggang ngayon. Kaya nilagyan ko ito ng plastic wrap. At nagbago ang kulay. Mas maganda nga kasi makikita ninyo lahat ng pagbabagong ito at hindi kayo magdududa.
Pwedeng mangyari na magbago ng kaunti ang kulay. Walang problema, ayos na ito. At tingnan ninyo kung gaano kalambot at gaano kaganda ang texture na nakuha nito. Haluin natin ito na mabuti. Tingnan ninyo sa ilalim ng sikat ng araw. Ang ganda talaga ng texture niya. Kamangha-mangha ang bula nito. Makikita ninyo, para iba kong mga shampoo na gustong-gusto ninyo. Yung ginawa ko na aloe at romero. At yung ginawa ko na aloe at manzanilla. Gumawa rin ako ng isa na aloe at carrot na sobrang ganda rin ang kinalabasan. Sige, ilalagay na natin ito sa lalagyan. Ikwento ko sa inyo ang maliit na sikreto. Gawin natin ito. Ang ideyang ito ay galing sa isang taga-subaybay ng channel sa komento at napakaganda talaga. Para sa akin, napakagaling niya. Dahil para sa mga taong mag-isa lang nakatira na minsan matagal bago magamit ang ganitong karaming dami, napakaganda nito. Pwede mo itong gamitin paunti-unti nang hindi agad nasisira. Sa totoo lang, matagal maubos ang shampoo. Umaabot na higit 1 buwan basta alagaan ninyo. Kung iingatan ng kalinisan at ilalagay sa ref, mas tatagal ito. Mas madali kung gagamit ng maliit na spatula. Dinito natin ito, ilalagay sa ref para tumagal hanggat kailangan. Ngayon, pupunuin na natin ng garapon sa ref. Tingnan mo ang gandang tekstura nito. Ngayon, hindi ko na ipapakita kung paano bumubula ito sa buhok dahil marami na akong video na napapakita ng teknik ko sa pag-shampoo. Kung gusto ninyo, maaari ninyong panuorin yon sa alinman sa mga video na yon. Nakapost na ang shampoo na gawa sa aloe at romero, shampoo na gawa sa aloe at carrot, at shampoo na gawa sa aloe at manzanilla. Narito na ngayon ang bagong bersyon na gawa sa aloe at yerba mate. Tingnan ninyo, ipapakita ko sa inyo gamit itong natira pa dito para makita ninyo kung gaano karaming bula ang ginagawa nito. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo. Napakaganda rin ito para maghugas ng kamay, mukha at leeg. Sobrang banayad nito. Maaari itong ilagay sa maliit na bote. Pwede itong ilagay sa maliit na boteng ganito para maging likido. May isa pa ako dito, pero likas din ang mga ito. Meron silang gamit para maghugas kamay. Napakaganda nito. Ang ganda ng kinalabasan ng shampoo natin. Ang mga tanong ninyo, gaano katagal tumatagal ang shampoo na ito? Ang shampoo na ito ay tumatagal ng humigit kumulang 15 araw hanggang 1 buwan. At maaari pa itong tumagal ng kaunti pa kung mag-iingat tayo. Halimbawa, pagkatapos natin maghugas, ilagay agad dito sa ref. At kapag kumuha tayo ng gagamitin mula sa bote, siguraduhin malinis ang ating mga kamay. Gayunpaman, mayroon din tayong maliit na tip na ibinahagi ko lang para mas tumagal pa ito. Kasi, halimbawa, minsan hindi naman pamilya ang gagamit. Isang tao lang ang gumagawa ng shampoo para sa sarili niya. Para sa ganitong dami, mas mabuting ilagay sa ref at kumuha lang ang kailangan. Kunin, hayaan matunaw, saka gamitin. Pwede rin gamitin ng malamig. At gaya ng sinabi ko, pwede rin nating gamitin ang maliliit na piraso na yon para hugasan ng natural ang balat ng ating mukha. Kung paano natin ito ginagamit, kumuha tayo ng kaunting shampoo, ilagay sa anet at imasahe ito. Makikita nyo na nabubuo ang magandang bula. Tulad ng komersyal na shampoo. Maghuhugas at magbabanlaw tayo ng maayos, tapos gagamit tayo ng conditioner, cream na pambanlaw o suka. Kung ano man ang karaniwan nating ginagamit para matanggal ang buhol ng buhok. Pamilya, mahilig siyang gumawa ng natural na shampoo na mabuti rin para sa atin. At itong particular na ito ay nagpapalakas ng anet at makakatulong para mapabilis ang pagtubo ng buhok. Makakatulong ito sa pagtubo at tibay ng buhok. Subukan ng shampoo na ito at ibahagi sa komento ang naging karanasan ninyo, kung naging epektibo at paano ito nakatulong. Gamitin niyo ito ng 15 araw o 1 buwan at balikan ako para ikwento ang naging resulta.
Nakakatulong nito para mahikayat ang iba na subukan at mag-enjoy sa magandang shampoo na may mga katangiang panggamot. Kung na-inspire ka ng video na ito at nadagdagan ng halaga mo, inanyayahan kita mag-iwan ng thumbs up at i-share ito. Inaanyayahan din kita mag-subscribe sa channel para mabilis mo matanggap ang mga bagong updates ng lahat ng recipes na ina-upload ko. I-share mo ito sa kapwa mahilig sa natural na bagay. Ako si Danay Aguilar. Kung nais mo mas mapalalim ang koneksyon ng katawan, isipan at espiritu, bisitahin mo ang channel ko, Portal Koherencia. Iwanan kita dito ng isang card para mabisita mo ito ngayon din. At gusto ko ring ibahagi sa iyo ang dalawa kong bersyon ng ganitong uri ng shampoo. Isa na may manzanilla at isa na may romero. Parehong maganda ang alinman sa dalawa. Subukan mo at saka mo ako balitaan. Isang halik at hanggang sa muli.